supplies. Amuyo kadi at ibawang ket makatulong amang pababa ti blood pressure? Base ti panagsukisok, ti garlic supplement ket mangitunda ti panagkisay ti systolic ken diastolic blood pressure, partikular kari iti individual nga adda ti hypertension na. Iti 2020, adda ti report at ibawang ket sa 10 ket inem ingganay ti 40% ang makapababa ti risgo ti cardiovascular kumpara kari iti sa bali nga agas. Masansan ka ding agsaksakit ti matam gapu iti computer wenno cellphone, kumita ka laeng kariti agmaris ti berde gaputa ti berde, kas kariti bulongket ada iti tenga ti visible light spectrum, no kanayon nakatutok iti screen, maobserbaran nga arig, alisto ang mabandog dagiti mata wenno sumakit ti ulo, ang mawawagan iti digital eye strain, wenno computer vision syndrome, ang mapaspasamak no nabayag ang nakatutok iti screen. Kasano taripa 20 kidney. Uminom ti 8 baso ti danom iti inaldaw. Liklikan ti panaginom karigi ti carbonated drinks. Saan sobraan ti mangan tinapgad wenno processed foods. Mangan ti ado prutas ken nateng. Liklikan ti red meat ken ti high protein diets. Ag-exercise akanayon. Saan na sobraan ti agtumar kariti pain relievers. Liklikan ti ag-sigarilyo ken uminom ti arak. Inema pulo kat inema 20 na palabas, hindi ng panunutan ni Shidara Chalay ti India nga putdan ti kuko ti ramay ti akin kanigid nga imana. Nang rugi nga nang patidog ti kukunay dagtawan iti sa nga pulo kat opat, kalpasan nga aksidente nga natukol na ti kuko ti maestrana. Iti kultura ti India no atidog ti kuko ti maysa lalaki, ket saan na kayata nga makipartisipar ti manual labor. Iti 2015 nabigbigiso na kas longest nails on a single hand ever. Dagiti rumbeng aramiden no panawam iti pagtengan. Umuna, ikandado digiti ridaw ti pagtengan, kitan nga nasayat no nakarikep amin nga tawa sakbay nga panawan. May kadwa, kitan nga nasayat no adda digiti nakasindi nga kandela, ikaten dagiti nakasagsak nga appliances irikep ti gastuba, kasta meten irikep digiti gripo iti uneg iti pagtengan. May katlo, ipakni digiti banpanag importante saan kedi nga nakawaralaeng. Ipakni ka digiti istante nga day ti kandado na. May kapada, saan nga mangibati ti anyaman nga mensahe. Tirwari ti balay nga mangibaga nga awan iti tao ito neg ti pagtingan. Amuyo kadiya ti pagilian nga Indonesia ket pakakitaan kadagiti kababasita na tao iti entero a lubong. Dayto ket iti laksid nga dadagiti babasit ket natatayag at tao iti sa dinuman na lugar. Nebasar dayto iti datos sipud pa iti 2017. Ti Indonesians ket tadaan ti average nga 158.17 cm wenno 5 feet and 2.27 inches a katayag. Iti 15,000 na tawen na tinapalabasen at dati agnana iti Flores Islands nga agtayag laeng iti 1 meter. Amuyo kadi ang mabalin ang makapatay ti maibilang nga hates chili pepper tintero alubong gapu iti kinaadat na ti weapons grade Dragon's Breath chili pepper ket nakarot ti kinaadat na. No makapangan ti tao ti kastoy, mabalin ang makaitunda ti maysa klase ti anaphylactic shock ang maapektaran iti dalan ti angin aging gangagserra. Ni Mike Smith ti hobby grower anang imbento ti Dragon's Breath ken dagiti scientist iti Nottingham University. Dayto ket original ana aramid para iti medical treatment. Safety tips iti panagluto. Siguradwen na nakaidep ti gasol numalpas ti panagluto. Iya dayo digiti pot holders o wenno rigis iti apoy tapno saan na pangrugyan ti uram. Limitaran dagiti ubing ken taraken nga aso ken pusa iti kusina. Regular adalusan ti lawlaw ken mismo paglutuan pakiramanan digiti kitchen utensils. Agisuot pay kadigiti close fitting clothing. Ti pinya ket dakkel ti maipaay na pintas iti salunat. Gaputadaan daytoy ti vitamin C, manganese ken enzymes ang makatulong ti digestion. Ti panangan ti pinya ket makatulong amang papigsa ti immune system. Nababa chance ti cancer ken alalisto makarekobre no kalkalpas ti operasyon.
Kasano ang mapagtalined ti respeto dagiti anak kadagiti naganak. Umuna, masapula patas kaya wanti lang laklangen kadagiti anak. May kadwa liklikan ti panagriri dagiti agasawa iti sangwanan dagiti anak kang runan na ti panagdinangran. May katlo, saan nga itulok ang may gamer iti bisyo ang mabalin a pakabaybayan iti pamilya. Ken maikapat, pagtalineden tinasaya at talinangen dagiti agasawa ken saan nga garamid ti pakarakrakan ti pamilya nga isu ti mabalin a pakapukawan ti respeto dagiti anak. Sama tayo, Dura Lex, tuloy po tinday panagdirin ng gaya. Intiya dati po agundaway, intiya po makainuman ni Atty. Kid Castro. May naggat po iti dati tupiko tay pailang panggap po iti dati natnaganan na dati po panag-rames, kaso apo iti panag-rames ang mga kabombo kalpasan nga rod. Teko na tayo na po dati ruling iti biyang apo ti Supreme Court may nag-iti dati panakarames ti maysa po ang ubing babayan na po iti dati adoptive uncle na ang mga kabombo ang ti punto kadeti po nga paanag ket deti po panakaiya patawa iti deti po panusa mga kabombo nga deti po ket gaputa adoptive uncle deti po they are not related by blood ket na bababalaing po rin si panusa ang naiya pataw mga kabombo. But recently, the adoption law, which is enacted after iti dati napasamak nga krimen, and now they are recognizing that the relationship between an adoptee and their adoptive relatives nga dati ket mabalin namang qualify ti maysa po ang krimen metlaeng mga kabombo. So hintay man po mas palawlawag dati po ang banag iti biyak ni Atty. Kid Castro. Attorney, naimbag nga malem mo. Live tayo iti Bomborazo, and thank you so much for giving us time this afternoon nga makasalsalita da ka iti dati programa tayo Adura Lex, Attorney. Yes, hello. Good afternoon, ma'am. Ken kastamit ten dagiti ayat nga dumdungig kada iti nalata ka programa. Actually, I was invited as well by Ma'am Justine ng Pumpubigan. But then, kung nakarukot, medyo nakapsot sa signal di Ilocos Norte. So nga, hang ko nga maipahit di servisyo kanyang. By the way, it does not matter at all. Ti importante, makapag-share tayo mo iti kabukbukudan tayo nga knowledge, may panggup iti lintag. Siyempre, dating topiko mita tamam, may panggup iti may isang panangrames, iti may isang ubing. So itatan in that recent decision of the Supreme Court nga kastay na bagamitay that haan it would not constitute or haan maysa nga considered to be qualified rape, but rather under the decision made by Justice Dima Ampao, sabi niya it is a form of statutory rape. So ngayon, ang gusto nating liwanagin, bakit kailangang i-identify yung isang krimen. So deta ti kadwan ng damag dagiti naayat nga dumdumgeg kita iti nga programa no anya api ka di nga masapol nga i-identify or i-classify ti may isang krimen. So tingamin na duduma nga klase iti krimen nga mapaspasamag. So we all know nga tinaduma-duma ang krimen, adamot iti na duma-duma nga penalties to be imposed. So in this case, no ti kuna tayo qualified rape na dagdagsan ngamin iti panrusa na babaen iti linteg. Kaysa di kumparar mo iti may makon ko na nga statutory rape. So itatan moving forward kadeti nga kaso. So deti nga nga kaso actually happened way back in 2012. So merong we will not detail anymore. O noan niya tinapasamak, there is what we call in summary, dadetin makunkunangan na pasamak nga persahang pakikipagtalik. Okay, sa kanya ang kapatid ng kanyang inampot.
So it happened with an uncle. So moving forward, ang tinitingnan natin dito is of course yung kanyang relasyon doon sa kanyang uncle. So dahil nga eventually habang gumugulong ang pagkuha ng hustisya sa kasong ito, so here comes yung ating Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act of 2022. So ti napasamak deto'y Domestic Adoption and Alternative Child Care Act of 2022 nagkaroon ng tinatawag nating expanded relationship to include the adopter's parents, legitimate siblings, and legitimate descendants. So, siyempre, limawak tayo sakop nan, which include, of course, DJ uncle. So, itatan, kadet yung napasama, if nukit kita, if you are going to apply the law, now, talagang nga ni uncle, covered, kadet yung lintag nga DJ relasyon na, iti anak na, ay iti kaanakan na. So, there is now, when you look at it, there is now a relationship that has been created, that is recognized under this law. So, itatan, no, the relasyon nga makikita, itilintag between the kaanakan na kinisuna, it would transform the case from from statutory rape nga mabalin isuna nga ma-convict babayin iti makunkuna nga qualified rape. So itatan syempre this would now be a question kasi syempre ti parte iti akusado ti adda nga mapan iti panunot would be manayunan iti penalty to be imposed. Kaputa na dagdagsen iti panusa iti qualified rape ngem iti statutory rape. So itatan siyempre deto nga kaso di mano ni Jay Supreme Court. So itatan na da Jay Supreme Court deto nga kaso. So siyempre it is now the court of last resort on the part of the accused, and of course this would now also lead into a case law nga kunada nga balin to deto yan nga pagbasaran iti masungsungad nga decision pa iti korte. So ngayon moving forward apay ngamin nga daytoy ket nagbalin nga qualified statutory rape and not qualified rape. So kung nati Supreme Court in paganat-git na, okay, or binigyan niya ng diin, okay, na ang paghatol sa akusado ng qualified rape ay lalabag sa constitutional prohibition laban sa tinatawag nating ex post facto na ang mga batas o ang mga batas na nagpapataas ng parusa pagkatapos may sagawa ang krimen. So, pinagbabawal yan sa ating saligang batas na kayo ay magpataw ng parusa ng mas mabigat pagkatapos may isagawang krimen. So, going back to that case, that happened in 2012. Nagkaroon ng batas sa 2022. So ngayon, when you impose a penalty or parusa sa isang akusado, dapat ay nakabase ito at the time that the crime was committed. So kaya ganon yung decision ng korte na ang sinunod niya is ang parusa the time that the crime was committed. So kasi when you look at it, pag eto kasi mama yung punto kasi dito na when you talk about qualified rape, yun nga sabi ko na it would result into a more harsh penalty on the part of the accused. So madadagdagan ang kanyang parusa. So hindi naman pwede
na ikaw ay madadagdagan ng parusa na sa panahon na ginawa mo yung krimen ay wala namang parusang ganun. Kasi nga, dati sa ating konstitusyon, nire-recognize niya ang tinatawag nating ex post facto law. Diba? Pinagbabawal niya yan, prohibition yan. Okay na, ikaw ay mananagot sa isang krimen na mas babigat ang parusa na ang penalty lang naman pala ay ganito sa ilalim ng batas. So, kaya nga, ito, yung comparison natin from qualified rape to statutory rape, so ang penalty na sinunod ng Supreme Court ay yung statutory rape. But then again, kaalaman ng ating mga tagapakinig, hindi naman ibig sabihin na it's because statutory rape yan, hindi siya makukulong. Hindi yan totoo. Hindi dahil pinapaliwanag natin na mas magaan, hindi naman ibig sabihin na yung magaan na term na yon ay hindi siya makukulong. That is not true. Kasi that would still constitute the crime of rape. Rape pa rin yan. Kaya lang kasi pinaliwanag lang ng batas na sa kasong ito, dahil nga nang nangyayari ito, hindi nire-recognize ng Supreme Court ang relasyon. Kasi nga, ma'am, when you talk about qualified rape, pag tingnan mo yung mga circumstances surrounding qualified rape, in-emphasize niya doon ang presensya ng tinatawag nating abuse of authority. Kasi nga dahil uncle mo, kasi kung uncle mo yan, siyempre ginamit niya ang kanyang otoridad para influensan yung inyong decision na pumayag sa kanyang hinihinging rape. Kaya yun ang question doon. Kaya siya ay na pa-oo, kasi hindi naman pwede na sabihin natin na persahan yan kasi nga when you talk about qualified or statutory rape, malamang yung bata dyan na involved is under 12 years of age. Or meron siyang pagkukulang sa kanyang pag-iisip or demented. Okay, so ngayon, siyempre may yung problema yan sa pag-uutak. Sa utak kahit more than 12 years old siya. Or pwedeng yung biktima is under 12 years old. Ngayon, statutory rape kasi yan, ma'am. Kung yan ang edad niya. But then, it would translate into a qualified rape pag merong tinatawag na pang-aabuso ng kanyang otoridad. So ngayon, tingnan mo kasi doon sa bagong batas. So, nire-recognize niya ngayon na yung bata, pag inadapt mo yan, di ba kasi ang tingin natin sa adoption, first of all, walang kinship. Yung relationship mo is only between the adoptee and the adopter. Tama? Kasi yung uncle, ang uncle mo, parang hindi, yung sa dati kasi, before this law, hindi sa recognize na merong relationship between the child, yung niece or pamangkin, sa kanyang uncle. Pero dito kasi sa Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, nire-recognize niya yung relationship between the adoptee and their adoptive relatives. So, di ba? Which include the uncle. So, dahil pag ni-recognize kasi ng batas na to, na mayroong relationship between the pamangkin at yung uncle, so that would, pag nagawa ang isang krimen, gaya ng rape, so that would now constitute qualified rape. Okay, nagiging qualified. Kasi yung qualifying circumstance doon na binabanggit sa qualified rape is ang pagkakaroon ng paggamit ng abuse of authority. Imagine mo, pamangkin mo, gagawan mo ng ganon, di ba? So, kaya nga yun yung qualified rape na mas mabigat ang parusa. Pero kasi, alam nyo, ang Supreme Court natin, pinapaliwanag din niya or sinusunod niya ang kanilang desisyon ay naaayon sa mga batas na nagawa. Kaya, it's not because also that you are an accused
na nagawa mo yung krimen, wala kang karapatan. Kasi obligasyon din ng Estado na protektahan niya ang inyong constitutional rights, which include ex post facto law. Na ang ibig lang sabihin, ulitin natin, na hindi mo pwedeng dagdagan ang parusa para sa isang krimen. Dahil nga meron na tayong batas na ganito na would translate the crime from statutory rape to qualified rape, ay apply mo na to para mas mabigat, para lalo siyang magdusa doon sa kulungan. Pwede ba yun? The answer is no. Hindi pwede yun. Papalagahan din ng Supreme Court ang inyong karapatan at ipapataw lang niya kung ano ang nararapat. But then, ulitin ko rin na it does not mean at all na walang kulong. Yes. Kasi baka mamaya makakarinig ng iba. Makakarinig nila, baka iisipin nila wala naman na silang pananagutan sa batas. The answer is no. Hindi. Pero ibigang sabihin, mas magaan lang yung parusa. So for example, sa qualified rape, it would constitute penalty. That is reclusion perpetua. Pag reclusion perpetua, more than 20 years yan to 40 years. Pero kung ikaw ay, that would constitute, for example, statutory rape, ang penalty lang niya is reclusion temporal, so that means 12 years to 20 years. So, ngayon, ang tanong, makakulong ba yung isang qualified rape at statutory rape? The answer is yes. So, yun lang yun. Kaya lang kasi dito, niliwanag lang ng Supreme Court na sa paghatol ng hustisya, ito ay dapat naangkop pa rin sa tamang proseso. Na kahit sa mga lawyers din, di ba ma'am, Yes, meron kaming kalaman sa batas. Kaya lang, nililiwanag din ng Supreme Court na sa pag-impose ng penalty ay dapat kung ano ang nararapat sa akusado na penalty to be imposed, yun dapat ang i-apply. So yun lang naman. Yung gusto niyang iliwanagin dito. So gusto rin natin na siguro, gusto rin natin mag-feel na parang lawyer talaga tayo. Tingnan mo yung kasing maxim or yung saying na sa lawyer na expressio unius est exclusio ulterius. That the expression of one thing is the exclusion of another. So kasi dito siguro sa batas, binanggit niya na eto, qualified, statutory rape, ganito lang, na below 12 years old. Okay, na under 16 years old, depending on whether the crime of rape was committed before or after the effectivity of this act. Pero dito kasi maliwanag na mayroong binabanggit na sa decision, binanggit niya na etong uncle, at the time that the crime was committed, hindi pa siya recognized as merong relasyon. Okay, na kinship between the adoptee and the family of the yung adoptive relatives. Okay, so wala pong relasyon. Kuna na ngamin ito'y domestic administrative adoption and alternative child care act. Ni-recognize na ngamin dito yan nga, the relasyon. Meron ng relasyon between the adoptee and yung adoptive relatives na kung merong krimen na similar situation. Kung ngayon mangyayari yung krimen na yan, so it would now qualify the crime. Magiging qualified rape yan. Kasi nga that yun nga yung kasi in 2022 meron na tayong batas. So kung nangyari after ng 2022, yung rape na to, it would now transform that rape that happened from statutory rape to qualified rape. Kaya lang kasi yung nangyari dito, as simple as yung basis kasi ng pagpataw ng penalty sa isang krimen should be from the time that it was committed. So, dapat ang masunod yung batas prior to 2022. Okay, kaya ang krimen na pinataw sa kanya is statutory rape. So, yun lang yun natin dyan, ma'am. In short, ko na talagang tilinteg hanga mabalin nga retroactive, attorney. Yes, kasi there is what we call retroactivity in the application of a particular
of a particular law when it benefits the accused. Okay, so yun po yun, yung retroactivity. But then again, meron, siyempre may mga ano yan, guidelines that have to be, merong masusunod dyan na guidelines kung kailan dapat pwedeng retroactive yung application ng batas. But more often than not, it would be applied prospectively. Okay, so prospective kasi ang application ng batas. Meron lang some incident that it can be retroactive but not in this case. Okay, attorney. And of So, course, dito, attorney, malaksid iti detoy, deti mismo nga nagbalin nga desisyon iti biyang iti Korte Suprema ka deti nga banag. Abalin mas elaborate tayo deti may panggap iti deti adoptive parents or adoptive uncle. So kahit nasa no adoptive ko na tayo ka detoy, attorney, it is legally adoption iti na pasamak or already kitay natay haan nga na papel karaman ka dinukwa, attorney. Okay, so gusto nating liwanagin yan. So when you talk about this law na adoption, ang pinupunto kasi ng batas na to is para yung pagtitingnan mo, ang ginawa lang ng batas na to, yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, ay pinadali niya lang yung paraan ng pag-adopt ng isang bata dito sa Pilipinas. Na at the end of the day, ang bottom line or ang gusto lang na ma-achieve ng batas na to ay para sa best interest of the child. Kasi child protection yan. Kasi kung mahirap yung adoption, so most likely people will not be encouraged to adopt children. So at the end of the day, yung bata ang nako-compromise ang kanyang yung kanyang interest. Okay, na meron din siyang karapatang mabuhay ng disente sa mundo. Okay, so syempre that would affect the child. And yung estado nire-recognize niya ang kanyang partisipasyon para sa maayos na pagpapalaki ng mga bata. So kaya nagkaroon tayo ng act na ganito, na sila ay yung meron ng tinatawag na streamlining of the adoption process, and of course na-create din dito yung pagkakaroon ng pag-recognize sa mga adoptive relatives. So when you talk about adoptive relatives, yung relasyon ng isang bata ay para lang din sa normal na bata na pinanganak ng magulang, na they are yung relasyon niya with the family is mayroon. Okay, so at the end of the day, gaya ng binabanggit ko, that is really intended to protect further the best interest of a child. Do you think, attorney, deti ket na aramid gaputa umadadong aminen digiti kasi nga kaso mapaspasamak, attorney? Okay, yes ma'am, kasi ito pa, ito namang adoption na to, di ba siyempre natin, binabanggit natin that that is for the best interest of the child. So, kahit na yung mga uncle, auntie, nagkakaroon ng kinship care, may foster care, may pagpapalaga pa rin, kahit na hindi nila kadugo, yun lang naman ang pinaparating ng batas na to, na magkakaroon ng magandang relasyon sa loob ng tahanan, despite the fact na kung halimbawa sa punto na to ay ang relasyon mo lang doon sa bata ay kahit na uncle ka, still you are as if you are a relative of that child. Yun lang yun na hindi nire-recognize ng previous laws natin. I-enhance lang nila dito. So yun naman yun. But then again, kaya lang kasi when things happen na merong mga ganyan na klase ng pang-abuso, dito naman sa batas na to, siyempre, dahil nga you are already treated as there is now a close relationship with that child, mas malaki naman ang responsibilidad na kakaharapin mo. So, sa panahon naman ng pang-aabuso, so siyempre, mas malaki din ang inyong pananagutan sa ilalim ng batas.
So gaya niyan, di ba ma'am, from simple statutory rape and it was magiging, pag nangyari yung krimen na yan ngayon, it would translate into what we call qualified rape. Okay, na mas mabigat na parusa sa ilalim ng batas. So yun lang naman. Okay, so yun lang yung punto nito nung decision ng court tungkol dito. But then in-emphasize din lang niya na ang despite the fact that even if you are an accused, ay meron ka pa ring karapatan sa ilalim ng ating hustisya. Kasi nga, hindi naman pwedeng ang application ng batas ay magiging retroactive. I mean, ito kasi, yung application of the law is prospectively. Sa criminal law, prospective application. Meron lang mga limitation ng batas, but then this is not included. So, dito rin kasi, sa kasong ito, it would now be favorable to the accused. Kasi nga, siyempre, pag yung ipapataw na parusa ay mas mabigat, doon sa time na nangyari yung krimen, it would not be fair for him. Okay, so dito na-apply siguro yung term mo na kanina ma'am na retroactivity. Parang na-apply kay dito kasi nga mas favorable ang penalty to be imposed ng statutory rape as against qualified rape. Yes, attorney. Anyway, attorney, thank you so much. Iti dito panangted mo iti oras kada kami iti dito yung malem ken panangilawlawag iti dito yung amanag nangruna at kunako na nagaro iti madamdamag tayo iti report may naigap iti issue kaso iti panagrames dito pagilian tayo ang Pilipinas, attorney. So, attorney, sabi ko matayin tuno sumaro nga Domingo at mabisita dakan tumanen iti sawalin tumanen na tupiko iti reto programa tayo Duralex Sedlex. Attorney, malaksid attorney no adda pa iti kayat mo inayon kaya ito nga impormasyon nga in buray mo iti biyang iti publiko babae iti Bomboradyo. Yes, ma'am. So, kahit ko lang ay padalon mo kadagiti inayat nga tugtungig kada ito nga programa at the end of the day, wag na natin, tayo kasi, lalo na sa mga kabataan, we encourage them to listen to programs like your program na natututo sila sa ilalim ng batas. Kasi minsan nakikita ko, daming nagpo-post sa social media, so at least yung mga kagaya nyo na hindi naman sinasabi na kami ay magaling mag-explain. But then again, we have already been tested through time. Meron inaaral din namin to at yung mga binibigay naming information talaga namang inaaral namin ang gusto and we are committed to sharing it to you na as much as possible kung anong nakalagay sa batas yun ang i-share namin. So ngayon, ang dami kasing lumalabas sa social media, doon nagre-rely ang mga kabataan natin na at the end, namamali ang kanilang impormasyon, ang pagkaintindi sa mga impormasyon pertaining to the law. So, hopefully, nasa rin tayo social media para at least ang ano lang natin, ang gusto na lang nating parating dito is that kahit man lang yung mga basic na kaalaman tungkol sa batas, gaya nito, ang rape. So, do not take it for granted. Lalo ngayon, maraming mga cases na nangyayari, lalo na sa mga kabataan na they take it very lightly. Okay, so pag sinabi nating rape, hindi ito magaan na krimen. So it will also affect you in your future or yung sa inyong kinabukasan. So may epekto yan. So dapat pag alam nyo na ngayon, pag nakikinig kayo, so you know already the consequence of rape na pwede kayong makulong at hindi lang yun, may istorbo pa ang inyong pag-aaral. So sana naman hindi nyo maisip gawin ito kanino man. Kasi when you talk about rape, hopefully, mayroon pa tayong time na mas matagal. Next time, when you talk about rape, yung rape natin ngayon, hindi na lang siya through sexual intercourse, pwede rin yan na other forms. Okay, at hindi na rin siya between man and a woman, pwede rin mangyari sa kaparehas na kasarian. So, and of course, huwag niyong gawin sa mga
bata kasi malamang you might be more than, okay, statutory rape, baka pwede rin kayo, meron kayong relasyon sa bata and that would constitute qualified rape. Makukulong kayo ng reclusion perpetua more than 20 years, so masasayang ang buhay niyo. So yun lang, ma'am. Okay, again, thank you so much, Attorney Kid Ruiz Castro.